Magandang gabi po, Sir Job, at syempre po sa ating mga kakrips. Si Joel nga po pala, 53 taong gulang at mahigit ng 20 taon na nagtatrabaho bilang security guard. Matagal ko na pong iniiwasang isulat ito, pero simula nang mamatay ang kasamahan kong si Mang Uro nitong nakaraang taon, parang may kung anong tumutulak sa akin na ilabas na ang kwento naming dalawa. Taong 2011 po, nang ma-assign ako bilang night shift guard sa isang lumang pampublikong paaralan sa San Felipe. Bago pa man ako dumating doon, maraming kwento na ang kumakalat tungkol sa room number 4 sa lumang gusali. Sabi nila, ito raw ang silid na hindi pwedeng buksan. Sarado na raw ito simula pa noong 90s. Pero dahil gwardiya ako, trabaho ko lang ay magbantay at wag nang makialam. Pero Sir Job, hindi ko yun natiis. Una kong napansin ang room number 4 na mag-rowing ako bandang 2:00 ng madaling araw. Sa lahat ng classroom, iyon lang ang may nakabukas na bintana. Kahit wala namang tao at sinelyohan na raw. Nang sumilip ako, madilim sa loob. Pero may isang bagay akong hindi malilimutan. May babaeng nakaupo sa gitna ng silid. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Hindi siya gumagalaw, parang rebulto. Akala ko paningin lang. Pero nung sumilip ulit ako sa kabilang bintana, wala na siya. Hindi ko agad sinabi kahit kanino. Hanggang sa mismong si Mang Uro, ang senior guard na halos 30 taon na roon, ang nagsalita sa akin habang nagkakape kami. Huwag mong titingnan ang room number 4, Joel. Huwag kang tumingin sa bintana kapag 10 oras ng gabi. Baka kunin ka. Napangiti lang ako, pero totoo ang takot sa mata niya. Lumipas ang ilang gabi at unti-unting dumadala sa mga kababalaghan. Tuwing bandang 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, laging may naririnig akong yabag ng maraming bata sa pasilyo. Tumatakbo, nagtatawanan, parang may larong nagaganap. Pagbukas ko ng flashlight, wala. Kapag tinanong ko si Mang Uro, sagot niya lang, minsan, hindi lahat ng naririnig ay dapat hanapin. Isang gabi, narinig ko na naman ang isang babaeng umiiyak mula sa loob ng room number 4. Mahinahon sa una, hanggang sa maging hikbi. Tinangka akong silipin muli at nakita ko ang parehong babae. Pero ngayon, nakaharap na siya. Sir, wala siyang muka. As in literal. Makinis. Parang nilampasan ng mukha ng Diyos. Pero umiiyak. At habang umiiyak siya, parang may boses na bumubulong sa tenga ko. Tulungan mo ako. Napaatras ako. Tumakbo. Hindi ko na itinuloy ang pagro-roving. Ilang araw pa ang lumipas. Nakakita ako ng mga papel sa labas ng guardhouse. Puro sulat kamay ng isang estudyante. Pero ang kakaiba, punong-puno ng pagsusumamo. Ayokong pumasok sa room number 4. Tulungan mo akong makalabas. Naririnig ko sila. Ayoko nang marinig ang kantang iyon. Sa huling papel, may nakasulat na musical note. At sa ilalim nito, ang salitang, "Huwag kang kakanta." Basa ng dugo ang dulo ng papel. Ngunit nang iniabot ko yon kay Mang Uro,
Para bang hindi niya yon ikinagulat. Tinupi niya lang at inilagay sa ilalim ng drawer. Sabi niya, baka bumalik siya ulit ngayong buwan. Hindi ko na rin kinaya ang tensyon. Nagpa siya akong kausapin ang dating janitor, si Mang Romy, na matagal na ring wala sa serbisyo. Ayon kay Manong Romy, dekada 90 daw nang may estudyanteng babae na napakatalino pero mahiyain. Lagi siyang mag-isa. Madalas niyang ginugugol ang oras sa room number 4 kahit tapos na ang klase. Isang araw, nawalan siya ng malay sa loob ng silid. Dinala raw sa ospital pero tuluyan ng nakomatose. Hindi na nagising. Pagbalik ng katawan niya sa eskwelahan para raw magbigay pugay doon din nagpakamatay ang kanyang ina sa room number 4. Simula noon, sinarado ang silid. Pero maraming estudyante raw ang nakakarinig ng babaeng kumakanta mula sa loob o batang umiiyak. Wala raw kuryente ron, pero may ilaw kapag 10 oras ng gabi. At may mga pagkakataong makikita raw ang babae nagwawalis sa loob ng silid. December 21, 2011, ako lang ang duty. Si Mang Uro nag-leave. Bandang 2:00, narinig ko ang pamilyar na kanta mula sa silid. Isang lalabay na hindi ko alam ang salita. Pero habang tumatagal, parang nagiging mas mabilis ang tono. Hindi pampatulog, parang panawagan. Sumilip ako, Sir Joff. Sa pagkakataong iyon, hindi lang babae ang nasa loob. May mga bata na ring nakapaligid sa kanya. Nakaupo silang lahat, parang klase. Pero walang isa mang may mukha. Bigla silang sabay-sabay tumingin sa akin. Tumayo ang babae. Tumuro. At biglang bumukas ang pinto ng room number 4. Tumakbo ako palayo. Ngunit bago ako makalabas ng gate, nakarinig ako ng isang tinig sa likod ko. Hindi pa tapos ang klase. Paglingon ko, wala naman. Pagbalik ni Mang Uro kinabukasan, tinabutan niya akong naglalakad paalis. Dala ang bag ko. Hindi na ako bumalik doon, Sir Joff. Hindi na ako lumapit sa eskwelang iyon kahit kailan. Noong nakaraang taon, pumanaw si Mang Uro. At sa burol niya, may isang lumang notebook na nakita sa ilalim ng kanyang kama. Puno ng sulat kamay, mga eksaktong katulad ng nakita kong papel dati. At sa huling pahina, nakasulat, hindi pa sila tapos. Isa ka pa lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung anong klaseng nilalang ang nasa room number 4. Pero malinaw sa akin, Sir Joff, hindi lang ito kwento. Isa itong paalala. Walang sino man ang dapat manatili sa isang lugar na ginawang libingan ng lungkot, poot, at pangungulila.